May mga bundok na 2 piraso, mga punong kahoy na 2 piraso, at mga batong magkasunod na 2 piraso na ginawang palatandaan ng Yamashita Treasure o kayamanan. Akin pong ibabahagi sa inyo kung nasaan matatagpuan ang kayamanan sa mga ganitong klaseng palatandaan o sign ng Yamashita Treasure. At idagdag din natin kung saan pwedeng makapagpa-certificate ng lisensyadong gemologist, no? Certified gemologist. Akin pong isi-share sa inyo kung saan at sino ang pwede nating mapagpasertipikahan ng atin pong mga hawak na treasure, diamonds o precious stone. Kaya tutukan po ninyo, no? Napakaganda pong ating isi-share sa inyo ngayon na topic. Kung mayroon kayong makuhang gold bars, ganituhin ninyo, pira-pirasuhin ng maliit para mas mabilis itong maibenta. Pira na kaagad kapag ganito kaliit ang ibebenta natin. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel, no? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang mga dalawang bundok, no? 2 punong kahoy at 2 mga batong magkatabi, magkasunod na ginawang tanda ng Yamashita Treasure. Ito po ang ating pinaka-topic na pag-uusapan kung saan matatagpuan ang treasure o kayamanan, no? Kung ganitong klaseng mga sign markers. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay continue nga sa pagbabahagi po ng mga kaunting idea tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting na patuloy nating tinutuklas sa iba't ibang lugar, no, sa bansang Pilipinas. Ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon tungkol po dito, no, sa tagda-dalawa, no? 2 bundok, 2 punong kahoy at 2 mga batong magkasunod, magkatabi bilang palatandaan ng Yamashita Treasure. Kamakailan lamang ay ang ating topic na tinalakay tungkol doon sa tag-iisang bundok, no? 1 punong kahoy at 1 bato na ginawang palatandaan ng Yamashita Treasure. Yung nakaraang araw, no, tinalakay natin at nandoon yun sa aking isang video na pwede ninyong i-search. Isang bundok, nag-iisang bundok, no? Yamashita Treasure kay Yusuf Yamato na channel sa YouTube channel natin. So pwede ninyong i-search yun, no? Hanapin ninyo yung title na nag-iisang bundok. So ito nga, no, ang mga Hapon ay hindi lamang gumawa ng 1 bundok kundi 2. Although hindi nila ginawa itong 2 bundok kundi mayroong 2 bundok talaga na dati na nandito sa ating lupa sa bansang Pilipinas na ginawa nila, dinagdagan na lang ng design, ginawa ng mga palatandaan sa mga bato at ginawang tanda sa Yamashita Treasure. Inilagay sa kanilang libro, inilagay sa kanilang mapa. Nakita ng mga Japanese Imperial Army na may mga bundok tayo sa bansang Pilipinas, no, na magkatabi at nilagyan nila ito ng mga sign markers na triangular, mga pagong o kung ano pa mga animal characters na ginawang palatandaan ng Yamashita Treasure. Yan po ang patunay na mayroong itinagong kayamanan. Marami pang mga sign markers na makikita na nakaukit sa bato at yung mga purma ng mga bato. Kasama doon sa ginawa nilang mga bundok na 2, no? Ang mga bundok na 2, minsan 1 bundok na pahaba, hinati nila, ginawa ng kalsada sa gitna, no? Kaya naging 2 at nabahayan na yung iba, no? Ang iba ay may mga municipality na. Kasi ang mga Japanese Imperial Army minsan noong unang panahon ay sila ang kalimitang gumagawa ng mga kalsada sa kabundukan ng Pilipinas, no? Kaya may nakita akong ganyan, no, na
sa isang barangay na nahati yung isang bundok, naging dalawa kasi tinapyas yung sa gitna, ginawang kalsada, at pagitan yan sa kabila at kabila ay naging dalawa na yung bundok tingnan. Kaya minsan mayroon sila talagang niyari, no? Dinagdagan nila yung disenyo ng dalawang bundok. Nagtanim pa sila ng mga punong kahoy, o may nakita silang mga punong kahoy na centennial nung natagdadalawa, nilagyan na lang ito ng treasure. At may mga bato din silang ginawa na mga malalaki na magkasunod na dalawa. So mayroong dalawang bundok, no? Dalawang punong kahoy at dalawang mga batong magkasunod, no? Pag dalawang bundok, unahin natin yung dalawang bundok. Pag dalawang bundok ang ating nakikita na halatang may mga sign markers, no? May Yamashita Treasure ito, no? Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code, no? Nakalagay sa kudigo ng mga Japanese Imperial Army. Ang pinakatanungan, nasaan ang mga kayamanan pag mga ganitong klase? Nasaan ang treasure? Ang treasure ay mayroon pong isang recovery operation kapag dalawang bundok, no? Sa pagitan ng dalawang bundok, no? Dalawang bundok, sa gitna ng dalawang bundok, yun po ang target na digging spot. Nandoon ang Yamashita Treasure. Sa lalim, hindi natin alam. Depende yun sa mga sign markers na makukuha natin sa lugar, no? Kung saan tayo nanghukay. May mga arrow doon na mahaba ang buntot, maiksi ang buntot, na triangular at hugis puso na mga arrowhead, na kapag maiksi ang mga buntot ng arrow, ito ay nagsasabing hindi masyadong malalim o hindi malalim. At kapag mahaba ang mga buntot ng arrow, ito ay distansya. Gumagapang paminsan ito, no? Sinking din drifting. Kapag ang iba naman paliko ang mga arrow, pa-cave in, no? Paslanting ang tunnel. No, maraming style ang mga Japanese Imperial Army. Depende sa mga makukuha nating marker sa ilalim. Depende kasi sa mga engineers na nagbaon, no? Kung ano ang kanilang design doon po sa area na yun na napaglibigan ng Yamashita Treasure. Pangalawa, ito pong dalawang punong kahoy na magkasunod. So medyo bihira yan kasi minsan pag namatay ang mga punong kahoy, ang matitira yung tuod, no? Kasi nakaalis, nabubunot yun eh. Yung pusti na lang, yung labi nung natira, yung tuod sa Bisaya, no? So sa dalawang punong kahoy sa gitna pa rin, no? At maaaring kapag ang distansya ng mga punong kahoy ay medyo malapit, posibleng mababaw ang treasure. At kapag medyo distansya naman, no, ay may kalaliman. Depende sa distance nung puno. So mahalata mo na ito ay treasure sign sapagkat may mga sign na nakatago sa ilalim. May mga kasama triangles, heart shapes, mga arrowheads, animal characters na iba't ibang itsura, no? Depende sa naisip ng mga engineers, no? Kalimitan pagong, turtle, no? Or mga hugis puso na mga arrow o triangular, rectangular, no? Marami silang ginawa ng mga ganun bilang sign sa Yamashita Treasure. Mayroon pang diamond shapes. Pangatlo, no? Yung mga batong magkasunod na malalaki. Minsan ito nakabaon, no? Hindi naka-reveal yung iba. Mayroon namang nakalitaw sa mga taniman ng palayan, no? Taniman ng mga mais o taniman ng mga ninuno noon, ng mga tao noon na nagtatanim ng maaaning palay o maaaning mais, ay mayroong makikita doon na batong magkasunod na dalawa, no? Pag nakakita kayo nito, ito ay palatandaan ng Yamashita Treasure. Para makasigurado ay may mga sign, no, sa paligid na kasama ng mga iba't ibang uri na animal characters. Mayroon mga arrowheads, no, heart, triangles, mga turtle's head na mga arrow na nagtuturo pa ilalim. Minsan may mga arrow nakaukit
sa mga bato na nagtuturo ng direksyon doon sa dalawang bato na malalaki magkasunod, no? Magkasunod. Mayroon iba tinatago sa araruhan na magkasunod. Doon sa gitna ang Yamashita Treasure. Digging spot always ang sa gitna ng tagda-dalawang bundok, dalawang punong kahoy at dalawang mga bato. Always ang recovery operation ay nasa gitna. At mayroon ng mga naghuhukay ng mga ganito, no? Diyan sa Visayas, sa kung di ako nagkakamali, sa Iloilo, no? Mayroon na diyan banda sa mga Ilonggo. At sa Mindanao ay posibleng marami ito, no? Sa Luzon marami din ito sa mga liblib na lugar, isolated areas, no, sa kabundukan. At itong mga tagdadalawa ay posibleng tagdadalawang punong kahoy ay marami ito sa mga old parks, no? Sa syudad, no? Sa mga lumang simbahan, sa lumang mga eskwelahan, gaya ng mga University of the Philippines, Ateneo de Manila, no? University of Santo Tomas, may mga malalaking puno dyan. At posibleng may mga tagdadalawa dyan na magkatabi, na distansya doon sa iba. Mayroong naka-triangle din. Yan ay may mga recovery operations kung nasaan ang target na digging spot sa Yamashita Treasure. Kaya ito po ang ating ibinabahagi ay mga ideas lang, no? Ito po ang nakalagay doon sa recovery operations sa Yamashita Treasure Hunting, no? Yamashita Treasure Code. Kaya sumusunod lang tayo doon ayon po sa nakalagay doon. At kunting analysis na lang, kunting dagdag tungkol sa ating analyze, no? Sariling analyze. At kung mayroon kayong nalalaman tungkol dito, mga discovery, nakahukay na kayo sa mga sign markers na ganito, pwede kayong magdagdag ng inyong mga komento sa ibaba para makapagbigay ng patunay sa atin pong mga kababayang nanonood, no? Na ngayon nanonood. So sana itong ating pagbabahagi ay nakapagbigay ng tulong sa atin pong mga kababayang treasure hunter at nakapagbigay ng idea sa atin pong mamamayang Pilipino na sa kasalukuyan ay hindi naniniwala. Marami tayong mga bashers na hindi naniniwala sa Yamashita Treasure, pero pabayaan mo sila kasi wala silang idea, no? Kunti ang kanilang knowledge tungkol dito, at yung mga nakakaalam ay kalimitan mga engineer, government officials, no? Itong mga ultimong tao lang na mayayaman ay wala yang pakialam, wala silang alam dyan. Although may mga iba alam, pero bihira. May mga gifted na tao na mataas yung IQ, sila ang nakakapag-analyze at nakakaintindi sa mga ganitong klaseng usapin pagdating sa mga malalalim na pag-iisip, no? Kaisipan. So idagdag pala natin, no? I-flash ko sa screen ang pwede ninyong mapag-sertipikahan, no? Pwedeng magpa-certificate ng inyo pong mga nakuha na hukay na diamonds, no? Dito kayo magpa-certificate sa isang lisensyadong gemologist na nagngangalang si Jewel Crisostomo. Kilala po ito kasi dito po si Jessica Soho nagpapacheck ng kanya pong mga items na naibablog mula po sa ating mga kababayan na katuklas ng mga treasure, mga meteorites, mga diamonds, no? Precious stones ay pwede ninyong isangguni, no? Kay Miss Jewel Crisostomo, na kung saan isa pong licensed gemologist na may opisina po, no? Sa Metro Manila. At para matanong ninyo kung nasaan ang kanyang address, ay ibibigay ko sa inyo ang kanyang Facebook page. Pwede kayo mag-message sa kanya at ipa-flash ko ang kanyang cellphone number. Pwede kayo mag-text o tumawag sa kanya para kumonsulta, no? Para makapag-check up kayo ng inyo pong mga precious stones o diamonds na nahukay mula po sa Yamashita Treasure Hunting. Sana ay makapagbigay ito ng tulong sa inyo. Kaya tingnan nyo sa screen, ay ilalagay ko dyan, no, ang kanyang Facebook page, no, at ang kanyang cellphone number. So hanggang dito na lamang po. Kung mayroon po tayong pagkakamaling nasabi,
nabanggit, tayo po ay nahingi sa inyo ng pumanhin sapagkat tayo po ay tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang dito na lang. Ito po ang inyong katrasyon natin nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.